Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay, isang mapagpalang araw ang sumaating lahat. At salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy niyang pagkakaloob sa atin ng buhay at kalakasan na sana ay magamit natin sa patuloy na pagsubaybay at pag-alam ng banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos ukol po sa atin na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benanan. Kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang aming bati sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa mga sandaling ito, mga giliw naming taga-subaybay ay isang napakahalagang paksa. Ang muli ay bubuksan po sa atin na ang layon nito ay makita natin ang kalagayan o ang kasalukuyang kalagayan ng ating pong pamumuhay sa mundong ito. At kung makita natin ang ating paraan ng pamumuhay kumpara sa mga pagtuturong ito, ay inaasahan ng ating Panginoon Diyos ang dagliang pagpapasya na tayo po ay mabago ng kanyang mga banal na pagtuturong ito sa lalong ikapagiging dapat natin sa ating kataas-taasang Diyos. At upang pasimulan ang atin pong mga talakayan, ang paksa ay nagsasabing ang mga nagsisikupas na kaligayahan. Ang pamagat na ito ay hango po sa nasusulat sa Hebreo 11:25. Opo, kung mayroong isa sa pinakamimithi ng tao sa mundong ito, ay ang magkaroon siya ng isang maligayang pamumuhay. Samantala, sa hindi pagkaunawa ng tao, mayroong tunay na kaligayahan na iniaalok ang Panginoon Diyos para po sa atin na mga tao. At upang ang tao ay huwag mahulog sa nagsisikupas na kaligayahan, binuksan sa atin sa pagkakataong ito, ano nga ba ang nilalaman ng paksang aralin tungkol po sa mga nagsisikupas na kaligayahan. Kapatid na Neraya, ano sa ibang salita ang mga nagsisikupas na kaligayahan na siyang binabanggit ng ating paksang aralin? Ang sagot po na muli ay mababasa natin sa mga banal na kasulatan ay nasulat sa aklat ng Hebreo. Ang kapitulo ay 11 at ang bersikulo po ay 24 hanggang 25 sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Maliwanag po ang ating narinig batay po sa mga talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan. Mula doon sa batayang talata na Hebreo 11:25 na doon nasulat ang mga nagsisikupas na kaligayahan. Sa ibang sali ng mga talatang ito ay narinig natin ititinatawag na mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Ito po ang sa ibang salita
ay kasing kahulugan ng salita na mga nagsisikupas na kaligayahan. Inuulit ko po, mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. At ayon sa Biblia, ito ay tinanggihan ni Moises nung siya po ay may sapat na gulang na dahil sa pananampalataya. Naunawaan niya ang malaking pagkakaiba ng tunay na kaligayahan kumpara sa mga nagsisikupas na kaligayahan. At ayon po sa talata, mas inibig pa niya o mas pinili pa niya yung makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos noon kaysa tamasahin ang mga panandaliang aliw. Na ito anyay nararanasan sa mundong ito na naghahatid sa tao sa tinatawag na pagkakasala. Sapagkat kung hindi siya tumanggi sa alok bilang prinsipe sa Ehipto, sapagkat siya nga ay kinilalang anak na babae ni Paraon o yung prinsesa ng Egypt, ay siya sana ang hahaliling Paraon. Siyempre, pagka ikaw ay Paraon o gaya ng hari sa isang bansa o kaharian, iyo ang kayamanan, iyo ang karangalan at kapangyarihan. At alam naman natin kapag ang tao po ay nagtataglay ng kayamanan, ng kapangyarihan o karangalan, ito'y nagdudulot sa kanila ng kaligayahan. Pero sa Ehipto, ang maging hari o paraon dito, bagamat nagtataglay ng kapangyarihan, karangalan at kayamanan, sa mundong ito ay nagdudulot yun ng tinatawag na pagkakasala. At alam ni Moises dahil sa pananampalataya na yun ay panandalian lamang o pansamantalang aliw. Kaya dahil sa pagkakilala at pananampalataya sa Diyos, nagawa niyang tanggihan ang mga bagay na yaon. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang pagiging makapangyarihan o ang pagiging mayaman sa mundong ito o ang pagiging marangal, samantalang ang tao'y naririto sa lupa, ay hindi mismo ikapagkakasala ng tao. Subalit, kung bakit ang tao'y nauudyokan at nakapamumuhay sa paraan ng kanyang pamumuhay na lihis sa kalooban ng Diyos ay dahil po sa sobrang pagtatamasa ng kayamanan, ng kapangyarihan at karangalan sa buhay na ito, na kung minsan ang tinginan ng tao sa kanyang sarili ay siya na ang Diyos na dapat kinikilala ng mga tao na anuman ang kanyang gustuhin o ipasya o ipatupad sa kanyang nasasakupan ay siyang mangyayari. Kung kaya't hindi na kinukonsidera kung ano ba ang kalooban ng Diyos, kundi ang kalooban ng taong nasa kapangyarihan ang nasusunod. At yun ay nagbubunga at nagdudulot ng kasalanan sa isang tao. Samantala, dahil si Moises ay lingkod ng Diyos, namulat siya sa katotohanan o banal na kalooban ng Diyos na hindi dapat ang mga kapangyarihan o kayamanan sa mundong ito ang dapat kasaligan ng tao, kundi ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Aanin mo ang panandaliang aliw kung ikaw naman ay magiging makasalanan sa harap ng ating Panginoon. Kung kaya mas pinili ni Moises ang maging kadustaan sa harap ng tao kaysa sa harap ng ating Panginoon Diyos. At sana makita natin ang malaking pagkakaiba na yon, sapagkat sa tao sa buhay na ito, mas pipiliin niya kung ano yung ikaliligaya ng kanyang lupang katawan. Ayaw ng tao na dumanas siya ng kahirapan sa buhay na ito. Kung mayroong pagkakataong siya'y lumigaya, sukdulang ito ay tinatawag na panandaliang aliw na magdudulot ng kasalanan sa kanya, ito po ay kanyang sinusunggaban. At kapag po ang tao ay nahulog sa ganitong paraan ng kanyang pamumuhay, ito po'y makikita sa araw-araw ng kanyang pamumuhay sa sanlibutang ito. At narito, kapatid na Neraya, ano po ba ang mga karaniwang masasamang gawain na nahahayag o makikita sa mga taong mas pinili ang mga panandaliang aliw sa mundong ito na dulot ng kasalanan? Ang sagot po na muli ay mababasa natin sa Biblia ay nasulat sa 2 Pedro,
Ang kapitulo ay 2 at ang bersikulo po ay 13 hanggang 14. Na nangagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama. Palibhas ay inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan na nangagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nangakikipagpiging sa inyo, na may mga matang puspos ng pangangalunya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Batay po sa mga talatang ito na binasa ng ating kapatid na Benhanan at batay na rin sa observation ng Apostol Pedro tungkol sa mga taong mas pinili nila ang mga nagsisikupas na kaligayahan sa mundong ito kahit ito'y magdudulot sa kanilang pagkakasala. Dito ay very specific na ipinakita kung ano ang uri ng pamumuhay ang sa kanila ay masusumpungan. At gaya ng ating narinig, may mga taong dahil sa kagustuhang makaranas ng panandaliang kaligayahan, silaan niya ay nagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama. Kumbaga, okay lang na maparusahan, mapagalitan o magdusa, at least yung ginawa niya nakapagpasaya sa kanya. Opo. Hindi na iniisip kung tama ba o mali. Yung mga ganyan. Halimbawa, yung mga bawal na relasyon. May asawa na, kakagusto pa sa iba. Yun po ay nagdudulot din sa mga tao na pumapasok sa ganung uri ng relasyon ng panandaliang aliw. Pero yun ay labag sa batas ng tao, labag sa batas ng Diyos. Kaya may mga taong nadedemanda at nakukulong. At minsan, pag nalapatan ng parusa, okay lang sa kanya. At least nakaranas siya ng kaligayahan. May mga ganyan po. Dati ikinahihiya ng tao ang ganong mga bagay, pero ngayon po parang proud pa sila at okay lang na tumanggap sila ng kaparusahan kapalit ng masama nilang ginawa, at least nagdulot sa kanila ng kahit pansamantalang aliw o kaligayahan. Inaari nilang kaligayahan ang magpakalaya. Yun ang pangalawa. Noon dati, ang kaligayahan ng tao makagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Pero ngayon po, mas maraming pinipili na ng taong ang maging kaligayahan, magpakalaya. Mapaaraw man ito o mapagabi, basta't sasaya sila, hindi na iniisip kung ito'y labag sa batas o naayon sa batas, ito ba'y kasang-ayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Laging go o handa ang tao na gawin yan. Lalo na yung mga kabataan sa mundong ito. Marami po tayo mismo ang makakapag-observe na kung paano nangyayari ito noon, nangyayari din sa kasalukuyang panahon. Pangatlo, may mga mataan niyang tao ngayon na puspos ng pangangalo niya at hindi maaring maglikat ng pagkakasala. Kung hindi man pumapasok sa bawal na relasyon, ginagamit naman ang mata sa pakikiapid o pangangalo niya. Nangyayari po yan kapag ang isang tao ay tumingin na may masamang hangad sa kanyang kapwa. Hindi man niya ito maging karelasyon, pero pag pinagnanasahan niya ang kagandahan ng katawan ng tao, ito man ay lalaki o ito man ay babae, ayon sa Panginoon, yun ay isang uri din ng pakikiapid o pangangalo niya. Makikita yan sa mga taong naghahangad ng panandalian o nagsisikupas na kaligayahan. Ikaapat, may mga puso na sanayan niya sa kasakiman. Kaya merong mga lumilito ngayon na kasabihan ng mga tao. Yun yung panglalamang sa kapwa ay gawain katiba-tiba. Dati natatakot ang tao na manlamang sa kapwa dahil takot sila sa karma. Pero may mga tao ngayon, hindi na natatakot sa karma. Para sa kanila ay kaligayahan ang magtaglay ng kasakiman. May mga kasabihan pa na di balian niyang wag kang malamangan basta ikaw makapanglamang. So yan po'y gawa ng mga nasa kasakiman dahil lang sa paghahangad na makaranas ng pansamantalang kaligayahan. At marami ngayon, ang tawag sa kanila ay mga anak ng paglait. Mula sa kanilang mga magulang,
na nakita nila kung paano mapanglait sa kanyang kapwa kahit hindi naman gaano kagandahan, pati yung kanilang mga anak natuturuan nila ng panlalait sa kanilang kapwa. Kaya ganun din ang nangyayari, maraming nambubuli Oo. sa eskwelahan, sa trabaho, kahit sa lansangan o sa pamayanan ng ginagalawan ng tao. So ito po ang mga specific na 5 mga masamang gawain na sa halip na ikahiya dahil nakapagdudulot ito ng pansamantalang aliw o kaligayahan sa kanila, kahit ito ay bagay na masama, parang ipinagmamalaki o karangalan pa nila ang mga bagay na ito. Kaya ito po ang makikita natin sa mga taong mas pinili ang mga pansamantala o nagsisikupas na kaligayahan sa mundong ito kahit nagdudulot ng pagkakasala. Mga giliw naming mga taga-subaybay, narito ang ilang mga halimbawa na kung saan ay pinagmumula ng panandaliang aliw na pwedeng tamasahin ng tao sa mundong ito at kung tila nakikita natin ang ating sarili sa mga nabanggit na mga dahilan upang ang tao ay maudyukan ng pagkakasala dahil sa paghahangad ng panandaliang aliw, ito ang panahon na tayo po ay magpasya sa atin pong sarili sapagkat kung tayo man ay nahulog sa ganitong uri ng pagkakasala, dito tayo ay nadapa, dito tayo bumangon. Huwag nating isiping, dito na ako mamamatay sapagkat parang wala na akong pag-asa. Mayroon pong ibinababala ang Panginoon Diyos sa atin na mga tao na huwag na tayong magpatuloy sa mga ganitong masasamang paggawa o ikapagkakasala ng ating kaluluwa. Sapagkat mga giliw naming taga-subaybay, kapatid na Neraya, kung ang tao'y magpapatuloy sa ganitong uri ng pamumuhay na tila bagang wala siyang konsiderasyon kung magagalit ba ang Panginoon, kung ito ba ay magbubunga ng kaparusahang mula sa Diyos, ano ang kanyang magiging tunay na kalagayan sa harap o paningin ng ating Panginoon Diyos. Ipinahayag po ito ni Apostol Pablo sa kanyang pagsulat sa kanyang kamanggagawang si Timoteo. Kaya ang sagot po ay mababasa natin sa unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 6, sa salin po ng Biblia, ang bagong ang Biblia. Subalit, ang nabubuhay sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Napakalinaw po ang pahayag na ito ng Apostol Pablo. Kapag ang mga tao ay nagpatuloy sa pagpapakalayaw, bagamat physically siya ay buhay, gumagalaw, kumikilos, pero sa pamantayan at paningin ng Panginoon, idiniklara siyang patay. Opo, spiritually, siya po ay magiging mamamatay o patay sa paningin ng Panginoon. Kaya isang aba o kaawa-awang kalagayan na buhay ka pa physical, pero dahil nagpapakalayaw ka sa mga gawang kasalanan, dahil mas pinili mo yung mga nagsisikupas na kaligayahan, ikaw ay magiging patay sa paningin ng Panginoon. At kung ang tao ay maging patay sa mata ng Panginoon, inuulit ko po, ano nga ba ang silbi o saysay ng isang taong patay? O ba? Tayo ay mahalaga. Bawat kaluluwa, bawat tao, mahalaga sa Panginoon. Pero kung tayo ay mamamatay, bunga ng ating pagkakasala, tayo na rin ang gumagawa para maging wala tayong kabuluhan o hindi tayo maging mahalaga sa paningin ng Panginoon sapagkat ipinahayag na po sa Biblia yan. Sa panahon pa ng propetang si Ezekiel, nasulat na sa kanyang aklat sa 18:4, naritoan niya, sabi ng Panginoon, lahat ng kaluluwa ay akin, kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Kaya yung pagkakasalang kahit nagdudulot ito ng kaligayahang pansamantala, dapat ay itigil natin sapagkat kung tayo magpapatuloy sa pagkakasala sa harap ng Diyos, tayo'y mamamatay. Mula sa kalagayan sanang mahalaga sa paningin ng Panginoon, magiging walang kabuluhan tayo pag ginugol natin ang ating buhay sa pagkakasala. Mga giliw naming mga taga-subaybay, narito ang panawagan ng ating Panginoon Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Lubos niyang ipinauunawa sa atin ang nagiging masamang kalagayan ng tao
kung siya po ay magpapatuloy sa paghahangad at pagpamumuhay na ang dulot ay ang panandaliang aliw sapagkat hindi po nagiging mabuti ang bunga nito. Samantalang ang tao'y nalulubog na para bagang na siya ay nasa komunoy na ng pagkakasala at ayaw niyang sikapin siya ay makatakas mula doon, bagamat ang tao ay buhay sa laman, siya po ay patay. Ang kanyang kaluluwa na may malaking halaga sa paningin ng Panginoon Diyos ay patay sa harap ng ating Panginoon. Huwag nating mahalin ang anumang bagay na magdudulot sa atin sa ikapagkakasala natin. Gaya ng lalaking si Moises, mas pinili niyang magtiis sa buhay na ito, mabuhay sa pagtitiis, sa pagsasakripisyo, kung ang dulot naman ito ay mananatiling buhay ang kanyang kaluluwa sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Huwag tayong padaya sa kaway ng sanlibutan. Maging matalino tayo sa mga gawa ng ating kaaway na si Satanas upang dito ay makaiwas ang bawat tao at sa halip na malugmok sa pagkakasala sa paghahangad ng panandaliang aliw ay hangarin natin ang isang lalong mabuting bagay na tayo po sa harap ng Panginoon. Buhay ang lupang katawan at buhay ang ating kaluluwa sa harap ng Panginoon Diyos. Sapagkat kung ang tao'y makaiiwas na sa ganitong masamang paraan ng pamumuhay, kapatid na Neraya, ano po ang magiging tunay naman na kalagayan ng taong ito na mas pinili ang kaligayahan sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon Diyos kaysa kaligayahan sa pagpapakalayaw? Ang sagot po ay mababasa natin sa Aklat ng Awit, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay niya ito sa araw at gabi, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Napakalinaw po ang paglalarawang ito mula sa Biblia kung ano ang tunay na kapalaran at kalagayan ng taong mas pinili niya. Na sa halip na ang kaligayahan niya ay mga bagay ni kapagkakasala na nagdudulot ng pansamantalang aliw, mas pinili niya ang kaligayahan ay ang sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Kahit pa dumanas siya ng pansamantalang pagsasakripisyo o pagtitiis, okay lang. Maligaya siya, at least ang buhay niya nagagamit niya sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Sabi ng Biblia, ang taong yon ay tunay na mapalad. Bakit? Sapagkat sa paglalarawan, siya niya bilang taong ang kaligayahan ay ang sumunod sa kautusan ng Panginoon, umiwas sa mga bagay na masamang gawain, katulad siya ng punong kahoy na natanim sa tabi ng agos ng tubig o batisan. Kung mayroong pinakamapalad na puno, yan po yung puno na nakatanim malapit sa agos ng tubig. At sa paglalarawan, laging sariwa ang dahon, namumunga sa takdang panahon. At anuman anyang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. At yung tinutukoy na pagtatagumpay dito ay materially and spiritually. Palibhasa, ang Diyos po ang pinagmumulan ng lahat ng success o tagumpay. At para ibigay niya ang pagtatagumpay sa tao, makita niya ang tao maligayang sumusunod sa kanya, gaya ng anak na maligayang sinusunod at ihinagalang niya ang kanyang magulang. At ang Panginoon naman ay gaya ng spiritual na ama, naliligayahan siya sa mga gayong anak o mga tao. At dahil doon, ipagpapala niya ang pagtatagumpay sa buhay na ito at pagtatagumpay kahit sa mga spiritual na bagay. Kaya ito po
ang mararanasan natin. Hindi pansamantalang kaligayahan, kundi lumalagi at mapangahawakang kaligayahan dahil sa tagumpay na ipinagpapala ng Diyos. Dahil gaya ni Moises, natuto tayong piliin ang tunay na kaligayahan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, yayamang ang tao'y naghahanap ng isang mabuting kapalaran sa buhay na ito. Narito, iniaalok ng Diyos ang isang kapalarang walang katulad at hindi maaaring ibigay ng sanlibutang ito. Tanging ang Panginoon Diyos lamang ang nasa lubos na kapangyarihan at karapatan upang maranasan ng tao ang isang buhay na mapagtagumpay. Opo, kung tayo po ay susunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos, ng may buong pagtatapat, ng may buong pananampalataya at pag-ibig, mararanasan natin ang maging mapagtagumpay sa buhay na ito. Sabi nga ng kapatid na Neraya, dalawang bagay at dalawang aspeto ng pagtatagumpay ang iniaalok ng Diyos sa atin bilang kanyang mga nilikha. Ang pagtatagumpay ukol sa buhay na ito. Anuman ang iyong plano, ang inumang pabalakin at pangarap sa buhay na ito, kung tayo po'y mananatiling tapat na sumusunod sa utos ng Diyos, hindi imposible na ibigay ng Diyos ang pagtatagumpay sa atin. At sa espiritual na aspeto naman, kung ang tao'y susunod ng walang agam-agam sa mga utos ng Diyos, una niyang napagtatagumpayan ang kaway ng kasalanan at kasamaan na nagdudulot ng kamatayan ng kaluluwa ng tao. Hindi ba't napakabuting pagtatagumpay ito? Walang kapalaran katulad nito sa mga taong susunod sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos. At dahil dito, kapatid na Neraya, mga giliw naming pangatagasubaybay, tandaan po natin ang mga huling talata na aming pong ipagdilingkod sa inyo bilang sagot sa katanungang ito. Ano ang ipinapayo at ang aral na naiwan sa atin ng mga pagtuturong ito, kapatid na Neraya? Ang sagot po ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 37, versikulo 4, salin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Maiksi lamang ang mga salitang ito pero napakahalaga ang bawat mensahe na dapat po ay matanim ng malalim sa ating puso. Katulad ng ipinayo ni Haring David sa kaharian o mamamayang kanyang nasasakupan, nasulat sa Biblia at dapat nating kapulutan ng aral sa ating panahon. Dahil likas sa tao po ay naghahangad ng buhay na maligaya. Tama po? So natin talagang maranasan ang kaligayahan. Pero hindi masama po yun. Sabi nga, maiksi lang buhay, piliin nating mabuhay ng maligaya o masaya. Pero kung pipili tayo, talinuhan natin. Huwag yung nagsisikupas na kaligayahan na nagdadala sa atin sa pagkakasala. Pwede ka namang maging maligaya na hindi ka magkakasala. Opo. Piliin mo yung kaligayahang mananatili magpakailanman. At sa mga naghahanap ng tunay na kaligayahan, hindi mo po sa tao masusumpungan yan. Ano po? Dahil ang tao, sabi nga, marami dyan, paasa lang. Bibiguin ka lang, palulungkutin ka lang. Maraming mga tao nangangako, maraming sinasabi na pag naniwala ka, akala mo totoo, pero kabaliktaran pala. Pero sa halip na sa tao natin hanapin ang kaligayahan o sa anumang bagay na matira sa mundo, ang sabi ni Haring David, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Bakit? Kasi ang Diyos po ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Katulad ng tagumpay. Hindi mo masusumpungan yan sa kangino man. Diyos din ang nagbibigay. Kaya mas maiging lumapit tayo sa Panginoon o huwag tayong lumayo sa Kanya. Ibigin natin siya sapagkat siya toong umiibig sa atin. At ang pag-ibig, nagdudulot po yan ng kaligayahan sa ating puso, sa ating buhay. At tiyak ang pangako, katulad ng naranasan ni David na sa Diyos niya hinanap ang kaligayahan, ang pangarap mo niya ay iyong makakamtan. Di po ba napakasayang ang pangarap mo ay nakamtan o natupad? Kasi ang pangarap, hanggat hindi mo yan na aabot, malungkot ka.
At pag naabot mo naman yan, napakasaya mo. Pero limitado lang po ang kakayanan ng tao para abutin o tuparin ang kanyang pangarap. Pero kahit limitado ang ating kakayanan, pag nakasumpong tayo ng biyaya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa Diyos natin hinanap ang tunay na kaligayahan, ipagpapala niya sa atin ang katuparan ng ating pangarap. Kaya kung may pangarap tayo sa buhay na ito, para sa sarili man natin o para sa mga mahal natin sa buhay, at may pangarap tayo sa ating spiritual life, ito na po ang sagot. Sa Diyos natin hanapin ang tunay na kaligayahan. Inuulit po sa atin, ang Panginoong Diyos ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Ang kaligayahang ipinagkakalob niya lumalagi, hindi panandalian lamang, hindi kumukupas. Huwag tayong padaya sa mga nagsisikupas na kaligayahang paraan ng dyablo para mapagkasalahin tayo. Tularan natin ang lingkod ng Diyos na si Moises, tinanggihan ang mga panandaliang kaligayahan at ang pinili niya ay ang Diyos ang maging kaligayahan niya sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang bayan, pagtupad ng kanyang mga utos. Isang tiyak na pagpapayo at pagtuturo sa atin na inaasahan po ng ating Panginoon Diyos na lubos nating sasampalatayanan. Kung tayo sa unang yugto ng ating buhay, hanggang sa kasalukuyang oras na ito, na ang ating pong mentalidad, ang ating kalooban, ay naghahanap tayo ng kaligayahan sa sanlibutang ito, narito ang tunay na kaligayahan na iniaalok sa atin. Kung meron kang pinapangarap sa buhay na ito na magdudulot sa iyo ng tunay na kaligayahan, sangguniin natin ang Panginoon Diyos. Hanapin natin ang Diyos. Nasaan ba ang Panginoon Diyos? At sabi ng banal na kasulatan, ang Panginoon Diyos ay tumatahan sa kanyang kabanal-banalang bahay. Mga giliw naming mga taga-subaybay. At sana sa pamamagitan ng pagtuturong ito ay magkaroon tayo ng realignment sa ating pong pananaw. Sa halip na tayo ay mag-focus sa mga bagay ng sanlibutang ito na ang ibig nating maging resulta ay ang kaligayahang hindi tumatagal o panandalian lamang sa kabilang banda. Narito naman ang ibig ng Panginoon Diyos. Ipagpasa Diyos natin ang ating pangarap at kalakip nito ay sundin natin ang kanyang mga banal na kautusan sa ganitong kaparaanan. Tinitiyak po ng ating Panginoon Diyos, tinitiyak ng mga pagtuturong ito, walang pagsalang na hindi ka magtatagumpay sa mundong ito. Tunay na pagtatagumpay, tunay na kayamanan, tunay na kapayapaan, at tunay na kaligayahan ang magiging dulot nito sa buhay ng bawat taong ang kanyang kalooban ay nakasalig sa ating Panginoon Diyos. Sana mga giliw naming mga taga-subaybay ay nakatulong sa atin po ang mga pagtuturong ito at mag-akay sa atin sa isang pagpapasya na limutin na ang nakalipas sa ating pamumuhay, tunguhin natin ang isang panibagong daan na siyang pinatatahak sa atin ng ating Panginoon Diyos tungo sa ikapagkakamit natin ng tunay na kaligayahan sa piling ng ating kataas-taasang Diyos. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.